Good evening po sa inyong lahat. We are celebrating the 7th of our novena for Corpus Christi at kapistahan nitong Mega Mall Chapel. And in the gospel for today, we are being brought back to the very basic of our faith, to the very basic of human life actually. And that is pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Well, sa gospel natin, nagtatanong yung mga nagtanong not because they wanted to know, pero dahil gusto nilang siluin o hulihin ang ating Panginoong Heso Kristo. But what's very beautiful in this gospel, sa may bandang huli, sabi doon, no one dared to ask him any more question. But what's more beautiful ay yung nasa Tagalog niya. Dahil kung yung Tagalog yung babasahin natin or the Filipino translation, sinasabi doon wala nang nangahas na tanungin pa siya. And the word nangahas, it's more than just daring. Ang word na nangahas, ibig sabihin buong lakas na ginagawa. At kung walang nangahas na nagtanong sa kanya, ang mas magandang tanong, may nangahas ba na magmahal na katulad ng sinasabi ng ating Panginoon? And that is a very challenge for today. Dare to love like Jesus. Dare to love the way Jesus wants us to love. Most of the time, madaling magmahal kung hindi natin pinili yung taong minamahal natin. For example, kung tayo ay na-attract sa isang tao, romantically speaking, sa mga ganong klaseng pagmamahal, madaling magmahal. We are willing to sacrifice, we are willing to experience difficulty for that person. Same with our family. Hindi natin pinili yung pamilya natin, yan ang binigay ng Diyos. And so we naturally love them. At yan yung totoo. Yung mga tao na hindi natin piniling mahalin, pero minamahal natin, madaling mahalin at madaling magsakripisyo alang-alang sa pagmamahal sa kanila. Pero nagiging mas mahirap magmahal kung ang pagmamahal ay tayo ang pumili. Kung ang pagmamahal ay naging choice. Ibig sabihin kasi noon, mga kapatid, sa ating ebanghelyo sinasabi, love your neighbor as you love yourself. Hindi sinabing love those who love you. Hindi sinabing love your family and friends. Hindi sinabing love who you want to love. Ibig sabihin lang nun, love your neighbor. Ibig sabihin nun, lahat ng tao outside yourself. Ka-close mo man, kapamilya mo man, kaibigan mo man, and kaaway mo man. Ang panawagan sa atin ng ating Panginoon, mahalin. Kasama doon yung mga taong hindi ka mahal-mahal at mahirap mahalin. At may mga tao na ang hirap mahalin. Pero pag yung pagmamahal natin, naging choice natin, pag yung pagmamahal, pinipili natin gawin kahit mahirap, doon mas nagiging totoo ang pagmamahal. Doon mas nagiging buo ang pagmamahal. At yun yung klase ng pagmamahal na gusto ng ating Panginoon o kalooban ng ating Panginoon na ipamalas natin. Pero minsan, yung phrase na love your neighbor as you love yourself, minsan hindi na rin effective. Minsan hindi na rin applicable. That's why at the Last Supper, pinalitan na yan ng ating Panginoong Heso Kristo. He no longer say, love your neighbor as you love yourself. Kasi sabi niya na doon, love one another as I have loved you. Ibig sabihin, hindi na yung sarili, yung standard ng pagmamahal. Hindi na mamahalin ng iba katulad ng pagmamahal sa sarili. Mamahalin na yung iba katulad ng kung paano tayo minahal ng ating Panginoong Heso Kristo. Pero bakit? Hindi ba sapat yung pagmamahal na kaya nating ibigay? Ang sagot, oo. Kasi minsan, kahit yung sarili natin, hindi natin kayang mahalin. Minsan, kahit yung sarili natin, hindi natin kayang bigyan
ng tamang pagmamahal. And when we say love, there's no greater model for loving than our Lord Jesus Christ. Kumbaga sinasabi sa atin ngayon ng Ebanghelyo, mahalin mo ang Diyos, pero mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. And as we approach the feast of the body and blood of Christ, the love of God is contained. We are being reminded that the love of God is contained in a small host. Hindi lang yung pagmamahal niya, pero yung buong kwento ng pagmamahal ng Diyos. And that love, yung pagmamahal na yon, pinakita niya sa kanyang kababaang loob. And what is the greatest humility in the world? The greatest act of humility in the world was when God became man. Yung pinakadakilang pagpapakumbaba na nakita ng mundo ay naging tao ang Diyos. Pero ano yung mas malaki pa ng pagpapakumbaba dyan? Pinayagan niya na maging tinapay siya. Pinayagan niya na mahawakan natin siya. Pinayagan niya na matanggap natin siya sa maliit na tinapay na yun, sa ostya na tinatanggap natin. Pero kahit maliit yung tinapay na tinatanggap natin, yung laki ng pagmamahal ng Diyos na naroroon, kahit kailan hindi natin masusukat. Pero sana alam natin at nararamdaman natin. And so, as we continue our life, sa pagpapatuloy ng ating buhay, as we are being reminded to love one another, alalahanin din natin, minahal tayo ng Diyos ng higit sa lahat. At nawa, maging daluyan tayo ng pagmamahal na yon sa kapwa natin. Amen.